Grabe harap-harapan ang pagnanakaw ng putang inang gobyernong ito. Bakit kaya hindi pa tumatigik, matigok tong yawa na to? Ha? Matigok na sana tong presidente na to, walang kakwenta-kwenta. Oh, di ba? Ay, yung mga bayaran, tuwang-tuwa. Tapos ito pa, ha? Yung 20 na nahuli doon na nag-picnic sa Qatar ata yun, sa So narinig niyo po yun mga pre. No, gusto niyang matigok daw yung ating presidente ng Pilipinas. Okay? Oo. Alam mo, Sil TV, makinig ka. Kung magbibigay ka ng reaksyon, dapat yung sakto lang. Kasi yung pinapangarap mo na gusto mo nang matigok yung Pangulo, mali na yun. Okay? Hindi na yung sakop ng freedom of expression. 'Di ba? Baka madali ka. Sil TV, hindi ito kalingap. Ha? Hindi ito kalingap, Sil TV, maawa ka sa sarili mo. Pinapayuhan kita, maawa ka sa sarili mo. Eto, hindi ko alam kung papansinin to ng NBI o hindi. Okay? Pero yung sinasabi mo na gusto mong matigok yung Pangulo, congratulations in advance. Diba? Hindi to kalingap. Ibahin mo yung kalingap. KO! Naku po, Sil TV, ako'y naaawa sa'yo. Diba? Totoo yan. Naawa talaga ako sa'yo, Sil TV. Kung ayaw mo sa administrasyon, walang pumipilit sa'yo. Magbigay ka lang ng tamang reaksyon na naaayon sa isyo, hindi yung mga matigok-tigok na yan. Diba? Nakakahiya ka. Nakakahiya ka talaga. Okay lang naman kung dyan lang sa ibang community, kahit ano pong sabihin mo dyan. Diba? Eto, hindi na to joke. Gobyerno na to. Ha? nakita ko hanggang pangako na lang, hanggang pangako lang kayo, no? Ang gagaling mga ako ng mga politikong ito, mga piste. Sige. Ayaw nila pagawa mga sira kasi walang makukuha sila, kaya pinapagawa nila yung mga tapos na para malaki ang kita. Totoo, hindi yan joke. Totoo yan, Trevor, totoo. Pero mo, hanggang ba naman sa bulkan? Lagyan ng pailaw daw. Pondohan ng 1.3 billion. Oh, saan ka pa? Oh. Yun ay plano. Ngayon, yung pailaw dyan sa bulkan na yan, bakit sisisihin mo si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman niya project yan. Project nung nakaupo sa gobyerno. Pero hindi kay Pangulo. Ngayon, kung ako yung tatanungin, ballpoint man, anyway, hindi naman, ayon sa nakita ko sa isang artikulo, hindi na po matutuloy yung proyektong ito dahil hindi po agree karamihan sa mga Pilipino. Pero kung ako po yung tatanungin, okay, pwede siyang makaganda or makapangit. Okay? Unang-una, magiging tourist attraction ito kapag natuloy yan. Okay? Bakit papangit? Mamaya kasi pumutok yung bulkan, masasayang yung pera. So, depende. Depende. Pero kung titingnan mo yung Manila, yung pinaayos ni Digong noon, kung titingnan mo po yung pinaayos ni Digong noon na Manila Bay, unang-una, ang reaksyon ng karamihan ng mga Pilipino, hindi po yung nagustuhan. Kasi pangit nga daw, and then darating yung oras, mawawala lang din daw yan. Diba? Pero nung nandyan na po, na isagawa na, magpasa hanggang ngayon, nandyan naman eh. Puti pa rin naman yung buhangin eh. Hindi naman nawala. So, nakaganda siya. Diba? Nakaganda siya. Pero binabatikos ng mga Pilipino noon. Na hindi, maganda yung proyekto na yan, pangit yan, ganyan yan, bla 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 bla. O, diba? O, parang ganito din sa bulkan. Na gustong pailawan para syempre kikita yung gobyerno dyan. Diba? Pag naisagawa yan, kikita yung gobyerno dyan. Lalong uunlad yung ating bansa. Kasi magkakaroon ng mga turista dyan eh. Dadami yung turista dyan. Diba? Kung ang tingin nyo ngayon negatibo, okay, karapatan nyo yan eh. Pero, kapag naisagawa na yan at nandyan na yan, magiging maganda yan. Okay? Kasi isa yan sa magiging tourist attraction dito sa ating bansa. For the first time, bulkan, pinailawan, saan ka pa? Huh? Pag nangyari yan, ang mangyayari dyan mga pre, pag natuluyan, maraming turista darating. Pag maraming turista, maraming papasok ng mga negosyante.
Pag maraming negosyante, lalaki yung kita ng gobyerno. Kasi taxpayers yung mga yan eh. Nagigits nyo? Huwag kasing bobo. Makabagong panahon na tayo ngayon. Di na tayo makaluma. Ang importante yung bulkan na yan, pangalagaan. Diba? Nagigits nyo? Ang mali lang sa'yo, Sil TVPH, yung sasabihin mong matigok yung Pangulo ng Pilipinas, dyan kapalpak. Hinay-hinay sa pagre-reaksyon. Hindi joke yung ginagawa mo, baka mamaya ma-deport ka dyan. Huwag mong kakalabanin yung gobyerno. Ako'y naawa ko sa'yo. KO! Uulitin ko, hindi ito kalingap. Ha? Na pwede kang magsalita ng ganyan. Gamitin to. Pagpalagay nating ayaw mo sa gobyerno, magsalita ka lang ng tama. Ha? Huwag mong susobrahan. Tigok-tigok yung sinasabi mo dyan. Ayun, sigpatawag storya di ha? KO! Ha? So anyway mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayun ha, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong Team Virador. Ayan na, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, ngayon, pag-usapan po natin ngayon itong si Sia, Awi Sia. Okay? Na di umano, ito yung konsihal na may humilik ruling na canceled ang COC for misrepresentation kasi may previous conviction sa pag-jumper ng kuryente. So di umano, itong si Awi Sia mga pre ay nag-jumper ng kuryente or sa madaling salita, nagnakaw ng kuryente. Okay? So, tumatakbo itong konsihal na di umano ay na-disqualified. Okay, ngayon, magbibigay ako ng komento dyan. Kung totoo pong na-disqualified ito, si Awi Sia, at kung totoo na siya ay nag-jumper ng kuryente, ay masasabi kong deserve niya yan. Ha? Kasi bakit mo magagawa yan? Na magja-jumper ka ng kuryente? At bakit magkakagulo? Anong kugalo? May papakita ako sa inyong video mga pre, no? Ang tanong dito, bakit nagkakagulo? So, panoorin natin mga pre, ha? Ito. Oh, yan. Oh, panoorin natin yung video muna. Sunduin namin kayo. Bakit? Wala kami ng babastos. Kayo lang babastos. Hindi niyo pag-aari ito. Pag-aari niyo ba ito? Gobyerno may-ari ito. Tutuloy natin ito. Karapatan ng mga politiko to. Nilayasan po siya. 'Di ba? Nilayasan po siya mga pre. Sinong nilayasan? Si Awi Sia. So hindi siya gusto ng mga tao. Mukhang masama yung loob sa kanya ng mga tao kasi pumutok po ang balita na di umano ay siya ay nagnanakaw ng kuryente. Tama po ba 'yon? Kawawa naman po. Kung totoo po 'yan, kawawa naman po yung nagbabayad ng kuryente. 'Di ba? Oh, nag-walk out ang mga tao sa meeting niya. Yun yung problema. 'Di ba? Yun yung problema diyan. Kaya kung ako sa inyo mga pre, diyan sa Malabon, sa mga taga Malabon, okay? Ang wala pong issue akong naririnig diyan itong si Lenlen Oreta. Siya po. Wala po akong mga issue na naririnig sa kanya na ito, nagnanakaw ng kuryente. Wala po. Pero yung iba dyan na tumatakbo, dami pong issue. 'Di ba? Kaya, iboto po natin. No? Ako, hindi man po ako taga Malabon, pero yung puso ko nandyan. Okay? Dahil vlogger po ako, kinukontent ko po yung mga politiko na mga walang sabit. Para alam nyo rin kung sino-sino itong mga politiko na to nakarapat dapat. Oo, may kaalaman din kayo dyan dahil taga dyan kayo. Pero itong mga video na pinapakita natin dito, alam ko, hindi nyo pa nakita to, di ba? Hindi nyo pa nakita. Yung iba sa inyong ngayon lang nakita. Di ba? So, ito yung ginagawa natin mga pre. Para yung mga nakaupo
sa lugar ninyo ay mga matitinong tao, mapapagkatiwalaan. 'Di ba? Hindi yung magnanakaw. Pangit naman kung ilalagay nyo dyan sa Malabon, magnanakaw. KO! 'Di ba? Kaya Lenlen Oreta mga pre, wala kang maririnig na issue dyan. Bagkos, siya pa yung ginagawa ng ng mga fake news. Diba? At yung gumagawa ng fake news, mga fake news. Siyempre, gumagawa nga eh. Diba? So yun lang, buto po natin dyan, Lenlen Oreta. Ngayon mga pre, focus tayo dito sa pinaka main topic natin. Eto, pakinggan natin Bulkan? Sinong iilawan nila doon? Unggoy? Hay, anong utak yan? Diba, saan ka pa? Grabe, harap-harapan ang pagnanakaw ng putang inang gobyernong ito. Bakit? Minumura yung gobyerno. Pero nasa Bible yan. Ha? Na kung sino man yung mamumuno sa bansang ito, itinalaga ng Diyos yan. Pero minumura mo. KO! Kaya hindi pa ito matigok tong yawa na to. Ha? Matigok na sana tong presidente na to. Walang kakwenta-kwenta. Ay, grabe! Ang angas mo Hindi ka ma-reach! KO! Grabe itong Sil TV na to. Dandahan naman, baka bumalik sa'yo eh. Diba? Baka mamaya masilip to ng NBI, lagot ka. Magbigay ka ng reaksyon, yung sakto lang. Huwag mong sobrahan. Huwag mong galingan. Dahil sa sobrang galing mo, baka mapauwi ka ng Pilipinas, kulong ka pa. KO! Hinay-hinay! Babala! Diba? Ay, yung mga bayaran, tuwang-tuwa. Tapos ito pa, ha? Yung 20 na nahuli, doon na nag-picnic sa Qatar ata yun. Saan ba yun? Kung saan lugar yun? Qatar ba? Nahuli. Ngayon, 16 na lang sila. 16. 16. Dapat kasi, ang alam ko sa Qatar, bawal yung mga picnic dyan, bawal yung mga rally-rally. Sumunod kayo sa batas nila. Huwag nyo namang ipahiya yung Pilipinas. Porkit mga dugyot kayong DDS kayo, magkakalat kayo ng katangahan doon. Huwag naman ganun. KO! Nasa 20 yun, nasa 20. Yung 4, pinalaya yata. Yata, hindi siya sure sa balita niya. Yata. Kapit tayo sa yata nito, so hindi tayo sure sa mga binabalita natin sa mga viewers natin. Yata. KO! Parang maritisan lang. Nalaya, bakit kaya pinalaya yung 4? Kasi daw minor. Daw. Kasi daw, minor. Daw. KO! Okay. So ngayon, sabi ng mga bobo at tanga na Ikaw yung matalino. Ikaw yung matalino. Bilib ako sa'yo, Sil TV. Bilib ako sa'yo. Galing mo. nagko-comment. Ha? O ngayon, asan yung Duterte yung sinusuportahan? Asan yung ano? Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong kay BBM daw. Bakit hindi kayo tulungan ng inyong Duterte? Ay, masabi ko lang dito sa mga bobong nagko-comment na ito. Tandaan nyo, pakigamit yung mga utak ha, huwag mga bobo. Unang-una, ang Pilipino o ang isang individual, ha, dahil ito ay politika. Kung ayaw ko kay Marcos, ha, galit ako kay Marcos, at ako ay nagkaroon ng ganitong kaso, ha? Ano nga? Ano? KO! Bilisan mo. Nasa international tayo. Wala tayo doon sa Pilipinas. Ha? Nasa ibang lugar tayo. Obligasyon tayo ng pamahalaan na tulungan. Ha? Natural. Obligasyon talaga. Tapos? At wag niyong sabihin na iyan ay galit sa'yo, maka Duterte yan. Wag niyong tulungan. Well, ano yan? Opinion reaction nila yun. Ng mga BBM supporter. Respetuhin mo yun. Yung opinion reaction nila. Kasi unang-una, hindi naman sila naninira ng tao. Okay? Hindi naman sila naninira ng tao. Hindi naman sila pinagdadasal na mamatay si Digong. Wala namang ganon. Bagkos kami, pinagdadasal pa nga namin na sana bumuti yung kalagayan ni Digong para maharap niya yung kaso niya. Para mapatunayan niya kung siya ba talaga ay nagkasala o hindi. Opinion reaction nila yun. Huwag mong pagalitan. Respetuhin mo. Halimbawa, ako ngayon, bilang isang Pilipino, magbibigay ako ng opinion ko. Ay,
Ano kasi yan yung mga DDS na yan na nasa ibang bansa, yung hinuli doon. Sana wag na lang tulungan ng gobyerno. Kasi kinakalaban naman nila yung Pangulo eh. Binababoy nila, winawalang hiya nila. Sana wag na lang tulungan. So, yun yung tawag doon, Sil TV, opinion yun. Pero tingnan mo, kahit nagbigay ng opinion, etong mga Pilipino na to, okay, tinulungan pa rin ng gobyerno. To the rescue pa rin yung gobyerno na binabalahura nila. So, respetuhin mo yung opinion nila. Kasi pag sinabing opinion, walang mali dyan. Okay? Opinion nga eh. Yan. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi kahit sinong nakaupong na presidente, sa ayaw niya at sa gusto, pamahalaan o gobyerno ang tutulong sa mga kagaya nilang may kaso dito sa ibang bansa. Hindi si Duterte, hindi yung ina-idolize nila, dahil yung ina-idolize nila. Di ba idol mo rin si Digong? Namin dapat, namin. KO. nila, paano tutulong yun? Wala naman yun sa gobyerno. Kung iyon ang nakaupo sa gobyerno, baka sakaling iyon ang tumulong. Wala siya sa... Teka lang. Si Sara Duterte, ang ginagawa niyan? Pwede naman siyang mag-initiative. Pwede siya mag-initiative. Sa totoo lang, si Sara Duterte. Natulungan yung mga tao na yon na mga hinuli kasi mga DDS yun eh. Pero tingnan mo, walang aksyon si Sara Duterte. Sinong umaksyon? Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang tumulong sa mga DDS. Siya ang nag-rescue sa mga DDS na to. Si Sara nasan? Wala po sa Pilipinas. Hindi na po nagtatrabaho. Si Ruben Padilla nasan? Hindi rin po nagtatrabaho. Sayang yung pasahod. Sayang yung binabayad ni Sil TVPH na tax. Napunta lang doon kina Ruben Padilla at Sara. Panggastos lang nila sa Netherlands. Sayang. Sayang yung binabayad mong tax. Sil TVPH. Sa bagay okay lang sa'yo. Idol mo eh. Hindi. Eto si Sil TVPH. Ano to? Kaibigan ko to. Okay? Kaibigan ko to. Pero pagdating sa mga opinion, pagdating dito sa opinion pang gobyerno, hindi po kami magkasundo dyan sa yung mga nangyayaring issue ngayon. Tuloy. Sa gobyerno, kayong mga bobo kayo, pakigamit-gamit yung inyong mga utak. Politika ito. Hindi lahat ay may gusto sa'yo. Pero yung mga Pilipino yan, kailangan mong tulungan yan kahit ikaw ay... Wala naman. Sinabi ba ng Pangulo, dahil kinakalaban mo ako, hindi kita tutulungan, May sinabi bang ganon? Wala! Sila ay ayaw sa'yo dahil nasa ibang lugar sila. At pangalawa, ikaw yung may connection doon sa mga embassy nila. So ang gobyerno to gobyerno ang kailangan mag-ayos ng kaso ng mga OFW, bubo. Hindi yung sasabihin mo nyo na wag niyong tulungan niya dahil galit yan sa'yo. Maka Duterte yan. Doon sila humingi ng tulong kay Duterte. Kung si Duterte ang nakaupo sa gobyerno, si Duterte ang presidente, si Duterte. Kawawa yung mga DDS, nakulong na sila, hinuli na sila, pero pagpalagay natin, okay. Wala man lang kakayahan si Sara Duterte na tumulong dyan. Si PBBM talaga may kakayahan. Okay, pagbigyan kita, Sil TV. Pero, kahit mantakin mo, kahit isang komento man lang sa mga Pilipino na yun, wala kayong narinig kay Sara. Na, ganito sana, oy, mga Pilipino na nahuli sa Qatar, next time, sana mag-ingat na kayo, alagaan niyo yung sarili niyo kasi may binubuhay kayong pamilya, huwag kayong lalabag sa batas dyan para hindi kayo mahuli. Yung mga ganong mensahe sana, pero walang mensahe si Sara ganon dahil walang pagmamahal si Sara sa inyo. Sa'yo walang pagmamahal si Sara. Sa inyong mga OFW, wala. KO. Ang gagawa niyan. Ay kaso hindi si Duterte ang nakaupo dyan. At ito tandaan nyo. Hindi si Duterte nakaupo dyan, nakakulong pa eh. KO. Kung nagkasala man ang isang OFW, alalahanin ninyo malaki ang ambag ng isang OFW sa pasahod sa mga putang inang iniidolo nyo. So, porket malaki yung ambag, mambababoy na kayo, gano'n. Walang pake yung gobyerno sa ambag nyo kung bastos kayo. Diba? Yung sinasabi nyo,
na no remittance week. Oh, kala ko ba no remittance week? Ba't nagpadala kayo? KO. Tatawa ako eh, no? Patuloy. Ha? Sa mga putang ina, mga politiko nyo, ha? Bakit? Saan ba nila kinukuha yung sahod nila? Di ba sa tax ng taong bayan? Sino ang malaki ang pundo at malaki ang income? Sino yung malaking pundo at nagnakaw ng 125 million? Sino? Di ba yung idol mo? Yung idol mo na nasa Netherlands ngayon. Adik sa confidential funds. KO. Ah. Sinong lalaban sa akin ng debate? Debate tayo. Gusto nyo? Ah. Oh, bakit hindi nyo matapik yung bigas ngayon, mga didilis? Mura na yung bigas ngayon ah. Yung isang sako 650 lang. Ah, 650 may 850. May 1,000. Depende sa klase. Ah. So nagmura yung bigas. Ano? Reklamo pa rin? Aambag sa Pilipinas. Di ba mga OFW? Yun ang wag niyong kalimutan yun, ha, mga bubo, ha, mga maka-BBM, ha? Kasi tingnan niyo, ha, lalo na sa isang barangay. Halimbawa, 2 kapitan ang naglaban. Ha? Ngayon, doon ako sa kabila. Tapos yung isa doon sa kabila, choice niya yun, gusto ko dito eh. Natalo yung kabila. Yun bang bumoto doon sa kabila na yun, sa kalaban mo, pagdating na may mga problema sa barangay, pambarangay, anong gagawin? Basta short lang explanation natin dyan. Siya mahaba mag-explain. Hindi mo maintindihan, LPS. Opinion nila yun. Respetuhin mo. Okay? Opinion is opinion is opinion. Walang mali dyan. Basta wag mong tataasan. Napapatayin kita. Ganun mga salita. Mamatay ka sana. Katulad ng ginagawa mo, delikado yan. Delikado yan. Pinagdadasal mo na sana matigok yung Pangulo ng Pilipinas na si PBBM. Delikado ka dyan. Kayo, mga viewers ko, anong masasabi nyo dito sa reaction natin ngayon? Na gusto niyang matigok ang presidente ng Pilipinas. Agree ba kayo doon? O hindi? Anong komento nyo? Comment down below. So, yun lang yung ating reaction ngayon, mga pre. Syempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron po tayong Timberador, mga pre. Yan, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun mga pre, no? At kita-kits po tayo sa susunod na video. Alala, okay lang magbigay ng reaksyon, huwag lang susobrahan. Baka madali kayo. Yun lang mga pre, kita-kits po sa susunod na video.